Ba, Adrian? Lumabas ka na nga ng kwarto ko. Ang ini-ini niyang cellphone mo eh. Ayoko nga. Malamig kasi dito sa kwarto mo, Ate Abby. Patambay muna ako rito kahit isang oras lang. Buti ka pa nga may aircon ng kwarto mo eh. Sa akin wala. Hindi ba sabi ko sa'yo, ay matutulog na ako? Nananadya ka ba talaga? Lumabas ka na sabi. Hindi ako makatulog ng dahil sa'yo eh. Hapon na hapon natutulog ka. Kaya ka nasasabihan ni Papa ng tamad eh. Ano ba pakialam mo? Ikaw nga, tamad kang maligo eh. Hindi ko na sinagot ang sinabing yun ng mas nakatatanda kong kapatid na si Abby. Mas lalo pa siyang naasar nang dumapa ako sa kama niya at nagpatuloy ako ng paglalaro ko sa aking cellphone. Naka-full ang volume nun, kaya naman umaalingaw-ngaw talaga ang malakas na tunog ng cellphone ko sa buong kwarto ni Ate Abby. 2 lang kaming magkapatid ni ate. 10 taon pa lang ako, habang siya naman ay 17 taong gulang na. Dahil masyadong magkalayo ang edad namin, ay palagi kaming magkaaway. Ewan ko ba, pero paborito ko kasing asarin ang kapatid ko dahil mas mabilis siyang mapikon. Nagulat ako nang bigla akong sinipa ni Ate Abby. Kahit hindi malakas ang pagsipa niya, ay umiyak ako ng malakas. Aray! Aray ko, ang sakit ng tagiliran ko! Lagot ka, isusumbong kita kay Papa! Naninipa ka bigla! Ang arte-arte mo! Hindi naman malakas ang sipa ako sa'yo. Gusto mo ba lakasan ko pa para mas masaktan ka lalo? Papa, si Ate Abby oh! Sinipa ako! Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng kwarto ni Ate Abby at pumasok ang tatay namin na si Dexter na galit na galit. Mas nilakasan ko ang pag-iyak ko para ako ang kampihan ni Papa. Yun kasi ang madalas kong ginagawa at sa huli ay ang kapatid ko ang napapagalitan. Ano na namang iniiyak mo, Adrian? Ang lakas-lakas ng boses nyo. Hindi ba sabi ko kapag ganitong oras na, ay wag na kayo mag-iingay dahil nagtatrabaho pa ako? Si ate po kasi, sinipa niya po ako sa tagiliran, sobrang sakit po. Parang nabalian po yata ako ng 3 ribs. Aray, ang sakit-sakit. Sinungaling! Talagang nabilang mo pa kung ilang ribs ang nabali sa'yo ha? Saka mahina lang naman ang pagkakasipa ako sa'yo ha? Ang OA mo talaga. Maniwala po kayo sa akin, Papa. Sobrang sakit po talaga ng sipa sa akin ni ate. Tingnan niyo oh, namumula pa nga oh. Dapat lang sa'yo na sipain ka. Kanina pa kita pinapalis sa kwarto ko kasi matutulog na ako. Pero ayaw mo. Tapos ang ingay-ingay pa niyang cellphone mo. May sarili ka namang kwarto, di ba? Eh, walang aircon dun eh. Gusto ko rito kasi may aircon. Papa, hindi ba sabi niyo po, hindi po kami dapat magsakitan kasi magkapatid po kami? Pero sinipa po ako ni ate. Tumahimik ka na nga dyan, Adrian. Akala mo ba, hindi ko alam na nagkukunwari ka lang, na sinaktan ka ng ate mo para siya ang pagalitan ko? At ikaw naman, Abby, hindi ka ba pwede magpasensya sa kapatid mo? Baka nakakalimutan mong mas matanda ka kaysa sa kanya. Papa, kilala niyo po yung si Adrian. Sobrang kulit po niyan. Kahit anong pagtitimpi ang gawin ko dyan, ay talagang mauubusan ako ng pasensya sa kakulitan niya. Adrian, sige na. Lumabas ka na ng kwarto ng ate mo. Doon ka na lang sa sala at mas presko doon. Pero Papa... Lalabas ka ba o kukunin ko yung cellphone mo at 1 linggo mo yan hindi magagamit? Sige, mamili ka. Ano ba yan? Ang daya-daya naman. Bakit kasi hindi niyo palagyan ng aircon ng kwarto ko para hindi na ako nagpupunta dito sa kwarto ni ate kapag mainit eh. Saka na kapag may naipon na ako. Huwag ka nang maraming sinasabi. Lumabas ka na! Labag sa kalooban ko na lumabas ako ng kwarto ni Ate Abby. Masama ang loob ko dahil hindi ako kinampihan ni Papa sa pagkakataon na yon. Wala na akong nagawa kundi ang magpunta sa sala. Humiga ako sa malambot na sofa at itinuon ko na lang ang aking atensyon sa paglalaro ng games
sa aking cellphone. Si Papa na lang ang kasama namin ni Abby sa bahay namin. Ang mama kasi namin ay 2 taon nang patay dahil sa kanser. Simula noon, si Papa na ang naging nanay at tatay namin ni ate. Nagtatrabaho si Papa bilang isang arkitek. Gumagawa siya ng plano para sa mga bahay at buildings. Maayos naman ang buhay namin. Naibibigay ni Papa ang pangangailangan namin, pero hindi niya kami pinalaki ni Ate Abby na spoiled. Ang totoo nga niyan, kaya madalas kong asarin ang kapatid ko, lalo na kapag nasa bahay si Papa, ay upang mapansin ako ni Papa. Sa sobrang busy niya kasi sa trabaho, ay wala na siyang oras sa amin ng ate ko. Yun lang kasi ang paraan ko para pansinin ako ng Papa namin. Kinagabihan, matapos magluto ni Papa ng hapunan, ay tinawag na niya kami ni Ate Abby. Seryoso si Papa sa paghahain ng pagkain nang umupo ako. Pinanood ko si Papa sa kanyang ginagawa. Papa, bakit hindi pa po kayo kumuha ng kasambay para meron na pong gumagawa ng mga gawaing bahay dito? Sa kayong pagluluto po, para hindi na po kayo napapagod. Oo nga naman, Papa. Para after ng work mo, makakapagpahinga ka na. Wala ka nang iintindihan, di ba? Ay nako mga anak, dagdag gastos lang yan. Kailangan nating magtipid, lalo na't nasa college ka na, Abby. Saka kapag kumuha pa ako ng kasambay, mas lalo lang kayo magiging tamad. Hindi kayo matututo sa mga gawain dito sa bahay. Lalo ka na, Abby, dalaga ka na. Aba, kahit yata pagsasaing hindi ka pa marunong. Yan, buti nga sa'yo ate, napagalitan ka tuloy. Ikaw din, Adrian, manahimik ka. Kahit lalaki ka at bata ka pa, ay kailangan mo ring matuto sa mga gawaing bahay. Ako nga, nung nasa ganyang edad ako, aba, marunong na akong magluto ah. Ako rin ang nag-aalaga ng mga kapatid ko kasi ako ang panganay. Kayo rin ang mahihirapan pagdating ng araw kapag hindi kayo natuto ng mga dapat niyong matutunan. Tandaan niyo mga anak, hindi habang buhay ay magkakasama tayong 3. Kaya habang maaga pa, kailangan matuto na kayo. Wala nang nagsalita pa sa amin ni Ate Abby. Alam kasi namin na kapag marami nang sinasabi si Papa at sumagot pa kami, ay hahaba na naman ang usapan. Maya-maya pa ay umupo na si Papa at nagdasal muna bago kami kumain. Habang kumakain ay biglang nagsalita si Ate Abby. Papa, magpapaalam po pala ako sa inyo. Birthday po kasi ni Cheska next week. Sa Palawan po kasi siya magsi-celebrate Kasama po ang iba pa naming friends. Puro babae naman po kami. Gusto ko po sanang sumama. Nako, pasensya ka na pero sabihin mo kay Cheska na hindi ka makakasama. Ano po? Bakit naman po? Kung hindi niyo po ako bibigyan ng pera, may ipon naman po ako Yun na lang po ang gagamitin ko, Papa. Narinig mo naman ako, di ba? Hindi pwede. May pupuntahan kayo ni Adrian. Saan po kami pupunta ni ate, Papa? Sa Lola Melda nyo. Sa probinsya, kung saan lumaki ang nanay nyo. Ano ba yan? Ayoko, Papa. Hindi po kami close ni Lola Melde. Tapos pupunta pa kami ron. Kaya nga para makilala nyo siya. Doon kayo ng buong bakasyon. Susunduin ko na lang kayo kapag pasukan nyo na sa school. Yes, okay lang sa akin, Papa. Gusto ko pong makilala si Lola Melda. Noong buhay pa po kasi si Mama, palagi niya pong kinikwento na napakabait daw po ni Lola. Sigurado po akong matutuwa si Lola kapag nakita po niya kami ni ate. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumunta ron, Adrian. Pabida ka. Papa, kahit wag mo na lang akong payagan na sumama sa Palawan. Basta, wag mo na lang akong papuntahin kay Lola Melda. Kahit dito na lang po ako sa bahay ng buong bakasyon.
Hindi pwedeng masunod ang gusto mo sa pagkakataong ito, Abby. Naisip ko na kailangan magsama kayo ng kapatid mo sa ibang lugar at baka sakaling doon kayo magkasundo. Kay Lola Melda nyo, simple ang buhay. Walang TV, walang internet, at walang kuryente. Sigurado ko na mapipilitan kayo magbanding ni Adrian. Hindi na ako natutuwa na halos araw-araw kayo nagbabangayan. Dadalawa na nga lang kayo magkapatid tapos palagi pa kayo nag-aaway. Aba, mga anak, hindi magandang tignan yun. Eh di si Adrian na lang po ang ipadala nyo kay Lola Melda. Total, siya lang naman po may gustong pumunta ron eh. Basta, buo na ang desisyon ko. Isa pa, ayaw mo bang makilala ang lola mo? Nanay siya ng mama nyo, kaya dapat ay maging malapit kayo sa kanya. Bukas ay ihahatid ko na kayo ron, kaya mag-empake na kayo pagkatapos nyo kumain. Papa, sa akin po wala naman pong problema eh. Maganda nga po yun kasi makakapunta po ako sa ibang lugar. Wala rin po akong pakialam kahit wala pong kuryente ron at internet. Nagsalita ang konting init ay sumisiksik sa kwarto kung may aircon. Alam mo ba ang ibig sabihin kapag walang kuryente, ha? Ibig sabihin, walang aircon, walang electric fan. Hindi na kailangan ng electric fan o aircon sa lugar ng lola nyo. Mataas ang kinaroroonan ng baryo nila, kaya malamig doon kahit summer. Magiging komportable kayo ron. Naisama na ako ron ng nanay nyo ng isang beses, kaya alam ko yan. Natawa ako sa naging reaksyon ni Ate Abby. Kulang na lang ay malukot ang mukha niya sa sobrang pagsimangot niya. Sa akin naman ay ayos lang talaga na pumunta kami kay Lola Melda. Marami kasing naikwento sa akin si Mama tungkol kay Lola Melda. Ang sabi niya ay napakabait ni Lola Melda kasi kahit hindi siya nito totoong anak, ay inalagaan at itinuring siya nito na parang tunay nitong anak. Kung hindi raw nakita ni Lola Melda si Mama sa gubat, ay malamang hindi nabuhay si Mama at wala rin kami ni Ate Abby sa mundo. Pagkatapos naming kumain, ay excited akong nag-empake ng mga dadalhin ko sa pagpunta namin kay Lola Melda sa probinsya. Natulog ako ng maaga dahil ang sabi ni Papa ay madaling araw daw kami babiyahe. Makalipas ang ilang oras ay ginising na ako ni Papa. Naligo na ako at inilagay na namin ni Ate Abby ang mga gamit namin sa likod ng kotse. Hindi nagtagal ay bumiyahe na kami. Nasa backseat si Ate Abby habang ako naman ang katabi ni Papa sa unahan. Abby, tipirin nyo ni Adrian yung allowance na ibinigay ko sa inyo, ha? Matuto kayo mag-budget ng pera. Pwede bang wag na tayong tumuloy? Hindi ko alam eh. Para bang bigla akong kinabahan. Hala si ate, ang daming dahilan. Papa, nag-iinarte na naman si ate oh, palagi nalang ganyan yan. Hoy, tumigil ka. Hindi ako nag-iinarte, no? Sa kinakabahan talaga ako eh. Ano magagawa ko? Paepal ka. Normal lang nakabahan ka, Abby. Pero sigurado ako na magiging maganda ang kalalabasan ng pagbabakasyon nyo sa Lola Melda nyo. Matutuwa yun kapag nakita niya kayo. Saka, napakabait niya, kaya makakasundo niyo siya. Kapag nakilala niyo ang lola niyo, masasabi niyo na totoo pala talaga lahat ng kinikwento ng mama niyo tungkol sa kanya. Excited na po akong makilala si Lola Melda, Papa. Sus, sip-sip. Kunwari excited, kahit hindi naman. Ay nako, makatulog na nga lang. Inaantok pa ako. Huwag ka magulo ha. Papa, ano po palang mga pwede pong gawin dun sa baryo ni Lola Melda? Meron ba rong magagandang pasyalan? Aba, meron. May talon doon na nasa loob ng gubat. Tapos napakalamig daw ng tubig. Magpasama kayo kay Lola Melda nyo pagdating nyo roon ng ate mo. Papa, hindi po ba pwedeng sumama rin po kayo ron sa amin? Hindi pwede anak may trabaho pa ako na kailangan tapusin. Saka, mas okay na hindi nyo ako kasama para matuto kayo magtulungan ng ate mo. Gaano po kami katagal dun, Papa?
Siguro 1 buwan lang. Basta susunduin ko na lang kayo. Oh, baka inaantok ka pala ha. Pwede ka matulog muna at mahaba pang biyahe natin. Sige po, Papa. Iidlip na lang po muna ako. Umayos ako ng pagkakasandal at pumikit na ako. Hindi nagtagal ay nakatulog na ako habang si Papa naman ay patuloy lamang sa pagdadrive. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na tulog nang gisingin ako ni Papa. Aniya ay kakain daw muna kami. Bumaba kami at pumasok sa isang fast food restaurant. Pagkatapos naming kumain, ay bumiyahe na ulit kami. Habang umaandar ang kotse, ay nakatingin ako sa dinadaanan namin. Paunti ng paunti ang mga building na nakikita ko. Pagsapit ng hapon, ay puro kabahayan na ang nakikita ko sa labas. Hanggang sa pataas na ng pataas ang aming dinadaanan. Papalubog na rin ang araw ng oras na yon. Papa, malapit na po ba tayo? Oo, malapit na. Siguro mga kalahating oras na lang. Ang sakit na po ng katawan ko. Pwede bang bumalik na lang po tayo sa bayan? Maghanap na lang po tayo din ng hotel na matutulugan. Bukas na lang po tayo pumunta sa bahay ni Lola Melda. Hindi pwede. Kailangan ko rin makabalik sa Maynila bukas ng umaga eh. May importanteng meeting kami. Kaya pagkatid ko sa inyo sa lola nyo, aalis na rin ako kaagad. Makalipas nga ang kalahating oras, ay pumasok na ang sasakyan namin sa isang liblib na baryo. Napakadilim at tahimik doon. Hanggang sa ihinto na ni Papa ang sasakyan sa tapat ng isang kubo. Oh mga anak, nandito na tayo. Yang kubo na nasa tapat natin ay ang bahay ng Lola Melda nyo. Hindi na ako bababa at baka kapag nakita ko ng lola nyo mapakwento pa ako Kailangan kong bumiyahe kagad pabalik. Papa, sasama na lang ako sa inyo pabalik, please. Ano ba naman, Abby? Napag-usapan na natin yan, di ba? Isipin mo na lang na para sa inyo to ni Adrian. Para magkasundo kayong dalawang magkapatid. Basta, huwag kayong magpapasaway sa lola nyo ha. Matanda na siya, kaya huwag niyo siyang bibigyan ng sakit ng ulo. Tumulong kayo sa mga gawaing bahay. O sige na, bumaba na kayo. Mag-iingat kayong dalawa ha. Oo nga pala. May isang box ng grocery sa likod. Dalhin nyo na rin yun para may pagkain kayo. Wala nang nagawa si Ate Abby, kundi ang bumaba ng kotse. Sumunod ako sa kanya at kinuha na namin ang mga gamit namin sa likod ng sasakyan, pati na ang box na sinasabi ni Papa. Pagkatapos magpaalam ni Papa sa amin, ay umandar na paalis ang kotse. Hindi muna kami umalis sa aming kinatatayuan dahil sinundan namin ng tingin ang papalayong sasakyan. Buisit ka! Kasalanan mo to Kung di mo lang sana ako palaging inaasar, hindi tayo dadali ni Papa rito. Tignan mo, walang signal ang phone ko rito. Diyos ko, ano ba yan? Ang dami namin plano ng mga friends ko ngayong summer vacation. Tignan mo nga, walang mall dito. Paano ako mag-i-enjoy sa lugar na to? Huwag mo nga ako sinisisi dyan, ate. Saka huwag ka nang maarte. Kala mo naman, maganda ka. Ewan ko sa'yo, diyan ka na nga. Kailangan ko nang pumasok sa bahay ni Lola Melda dahil sobrang daming lamok dito sa labas. Naunang maglakad si Ate Abby papunta sa kubo. Sumunod ako sa kanya habang hila ko ang aking maleta. Ako ang kumatok sa pinto. Hindi nagtagal ay bumukas yun at isang matandang babae na may dalang lampara ang bumungad sa amin. Medyo maliit siya at may payat na pangangatawan. Puro puti na ang buhok niya na umaabot sa bewang niya. Alam ko na si Lola Melda yun dahil nakita ko na ang picture niya na nasa aming bahay. Sino kayo? At ano kailangan nyo sa akin? Lola Melda, ako po si Adrian at siya naman po si Ate Abby. Anak po kami ni Dexter at Maricel. Ano ka ba? Si Maricel?
Kayo na nga ba yan? Ang aking mga apo? Opo, Lola Melda. Kami na nga po ito. Aba, ang lalaki nyo na. Huli ko kayong nakita ay ilang taon lang ang nakakaraan. Bata pa ang ate mo doon at ikaw naman ay sanggol pa. Lola Melda, pwede po bang sa loob na po tayo magkwentuhan? Pinapapak na po kasi ng mga lamok ang binti ko eh. Ay, pasensya na. O sige, pasok kayo. Pagpasensyahan nyo na at maliit lamang ang bahay ko. Tuluyan ng binuksan ni Lola Melda ang pinto. Pumasok na kami ni Ate Abby. Iniligay namin sa isang sulok ang aming mga dala at naupo kami sa nag-iisang papag na naroon. Nang ipatong ni Lola Melda ang lampara sa ibabaw ng lamesa, ay humila siya ng upuan at naupo siya sa harapan namin ng kapatid ko. Kumusta kayo? Nakatutuwa na ba at dinalaw niyo ako rito? Ang papa niyo, nasaan siya? Hinatid lang po niya kami rito, Lola. Umalis din po siya kagad. Kailangan po kasi niyang makabalik kagad sa Maynila bukas ng umaga kasi may trabaho pa po siya. Ay, gano'n pa. Abay, sayang naman. Sana ay nagpakita siya sa akin kahit sandali lang. Huwag po kayong mag-alala kasi kapag sinundo po kami rito ni Papa ay magkakausap din po kayo. Alam niyo ba, ang totoo ay nag-iipon ako ng pera para pamasahe ko papunta sa Maynila. Gusto ko sana kayong dalawin. Nang namatay kasi ang nanay niyo, ay hindi ako nakapunta dahil may sakit ako doon. Bukod sa gusto ko kayong makita, ay gusto ko rin sanang dalawin ang puntod ng nanay ninyo. Eh di sumama na lang po kayo pagbalik po namin sa Maynila, Lola, para hindi na po kayo magbayad ng pamasahe, di po ba? Kailan ba kayo susunduin ng papa ninyo? Ang sabi po kasi ni Papa baka 1 buwan daw po kami rito para daw po makilala ka namin ni ate. Nawala ang ngiti ni Lola Melda. Biglang naging seryoso ang mukha niya hanggang para na siyang natatakot. Isang buwan? Aba, 1 buwan kayong mananatili rito. Opo, Lola. Ito po kasing si Adrian. Palagi po akong inaaway at inaasar. Napuno na po si Papa sa pag-aaway namin. At ang naisip niya pong solusyon para magkasundo po kami ni Adrian ay dalhin po kami rito. Para raw makapag-banding kami ni Adrian. As if makikipag-banding ako dyan, no? Mas gugustuhin ko pa nakausapin ng mga ibon at manok dito kesa dyan sa kapatid ko. Hindi rin naman kita gustong kausapin, ate. Parehas lang tayo ng nararamdaman. Talaga? Sandali lang. Huwag kayo mag-away. At isa pa, hindi kayo maaaring magtagal dito. Kailangan ninyong umalis kagad. Ang akala ko naman ilang araw lang kayo rito. Hindi ko alam na 1 buwan kayong mananatili dito sa aking bahay. Teka, may telepono ba kayo? Baka pwede niyong tawagan ng inyong tatay at sabihin na sunduin na kayo kagad ngayon. Hala, bakit Lola? Ayaw niyo po ba kaming makasama ng matagal? Hindi naman sa ganun na po. Ang totoo niyan ay gustong-gusto kayong makasama na matagal. Pero hindi sa lugar na ito. Hindi kayo maaaring magtagal dito. Abi, ilabas mo na ang inyong telepono at tawagan mo kagad ang tatay mo. Lola, simula po nang dumating kami rito ay wala na pong signal ang cellphone ko. Ano ka ba? Signal? Signal po. Kailangan po ng signal para makatawag po ako kay Papa. Kaya hindi ko po siya matatawagan. Tumayo si Lola Melda at naglakad-lakad siya na para siyang hindi mapaanak na pusa. Nagkatinginan kami ni Ate Abby. Nagtaka ko sa ikinikilos ni Lola. Hindi ko maintindihan ang sinabi niya na gusto niya kaming makasama ng matagal pero hindi sa lugar na yon. Tahimik lang kami ng ate ko. Maya-maya pa ay tumigil na sa paglalakad si Lola Melda. Kung ganon, ay wala na pala tayong magagawa, kundi ang hintayin na sunduin kayo ni Dexter. Pero napakatagal lang 1 buwan.
May magiging problema po ba kung magtatagal po kami rito, Lola? Malaki. Malaki ang magiging problema. Kung gusto niyo po, aalis na po kami bukas. May pera pong ibinigay si Papa sa akin. Yun po ang gagamitin namin ni Adrian na pamasahe pabalik sa Maynila. Wala sasakyan na pumapasok dito para magatid palabas ng lugar na ito. Kung maglalakad naman kayo, ay hindi rin maaari dahil aabutin kayo na napakahabang oras. Sa tingin ko, ay wala na tayong magagawa kung di manatili kayo rito hanggang sa sunduin kayo ng tatay nyo. Pero bukas na tayo mag-usap. Alam kong pagod kayo sa inyong naging biyahe. Diyan na kayo matulog sa papag. Ako naman ay dito na lamang sa mahabang upuan. Medyo inaantok na nga po ako. Pero ayos lang po ba kayo dyan sa upuan, Lola? Oo naman. Maliit naman ako kaya kasya ako dyan. Sige na, matulog na kayo magkapatid. Nang patayin na ni Lola Melda ang sindi ng lampara, ay nahiga na ako. Mabuti na lang at kasya sa papag ang 2 tao, kaya kahit paano ay hindi kami siksikan ni Ate Abby. Makalipas ang mahigit 1 oras, ay gising pa rin ako. Hindi dahil sa hindi ako sanay matulog sa papag, kundi dahil namamahay ako. Kahit anong posisyon ang gawin ko sa paghiga, ay hindi ako dinadalaw ng antok. Hanggang sa nasiko ko ang braso ni Ate Abby nang dahil sa kalikutan ko. Ano ba, Adrian? Bakit ba ang likot-likot mo? Maliit na nga tong higaan para sa ating dalawa. Hindi ka pa mapakali dyan. Paano? Hindi kasi ako makatulog, ate. Pumikit ka para makatulog ka. Hindi yung ang likot-likot mo dyan. Tapos pati pagtulog ko, naiistorbo mo. Buti nga ikaw, nakatulog na eh. At kinising ako ng kalikutan mo. Bakit? Kasalanan ko ba kung hindi ka makatulog? Isa pang likot mo dyan, ha? Papalabasin talaga kita. Tumalikod na si Ate Abby pagkatapos niyang sabihin sa akin yon. Pinilit ko na lang na matulog. Pumikit ako, pero wala pang 1 minuto ay may narinig akong kakaibang ingay sa labas. May mga nagsisigawan, pero hindi ko alam kung bakit ba sila sumisigaw. Sinundan yon ng napakahabang alulong ng mga aso. Hindi pa rin natapos dahil nakarinig din ako ng malakas na pagaspas ng mga pakpak. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka maraming malaking ibon sa baryong yon. Nang tumahimik na ang paligid, ay unti-unti na akong tinamaan ng antok. Hindi nagtagal, ay tuluyan na akong nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan ng umaga, ay nauna akong nagising kay Ate Abby. Nakita ko si Lola Melda na nagtitimpla ng kape. Nagising na rin si Ate Abby at agad siyang sumimangot. Aray, ang sakit ng likod ko. Pasensya na. Alam ko na sanay kayo sa malambot na higaan. Wala kasing kutsyon dito sa bahay ko. Huwag niyo pong pansinin si Ate Lola Melda. Talagang maarte lang po yan eh, saka reklamadora pa. Kaya nga po palagi po siya napapagalitan ni Papa eh. Sa masakit ang likod ko eh. May magagawa ba ako? Pakialamero ka. Hay nako, mukhang tama nga ang sinabi niyo. Palagi kayo nag-aaway na magkapatid. Magmumug na kayo doon sa batalan at saluhan niyo na ako rito sa almusal. Lola, what's batalan? Ang arte talaga nito. Batalan lang, di mo pa alam. Lababo yun. Kung saan naguhugas ng pinggan. Wala bang subject na Pilipino nung elementary at high school ka, ate? At hindi mo alam kung ano ang batalan? Bakit ba? Sa hindi ko alam eh. Hindi na ako sumagot. Nauna na akong nagpunta sa batalan para maghilamos at magmumog. Sumunod si Ate Abby sa akin at pagkatapos ay magkasabay na kaming naupo sa hapagkainan. Ipinagtimpla ko na kayo ng kape. Kung kulang sa tamis, ay dagdagan nyo na lang ng asukal. Pagpasensyahan nyo na lang at kabote ang ating almusal. Ayos lang ba yun sa inyo? Ayos lang po sa akin, Lola. Hindi naman po ako mapili pagdating po sa pagkain eh.
Lola, wala po ba kayong pancake o bacon? Yan po kasi ang madalas na niluluto ni Papa para sa amin tuwing breakfast. Hindi ka ba marunong makaintindi, ate? Kamote nga lang ang almusal natin. Talagang naghahanap ka pa ng wala. Kahit sinigang na kanin po, Lola, tapos itlog, tapos yung sinagag po ay maraming bawang na toasted. Bawang? Abay walang bawang sa baryong ito. Pati na rin asin. Ano? Seryoso po ba yan? May lugar po bang walang bawang at asin? Meron. Dito sa lugar na ito ay ipinagbabawal ang bawang at asin. Bakit po, Lola? Ano po bang meron sa bawang at asin? At ipinagbabawal po yun dito. Huwag kayong magtanong. Kumain na muna tayo at lalamig na ang kape nyo. Hindi na ako nagsalita at kumuha na ako ng isang kamote. Binalatan ko yon, saka ko kinain. Pero habang kumakain ako, ay hindi naalis sa akin ang pagtataka kung bakit walang bawang at asin sa baryo ni na Lola Melda. Maya-maya pa ay napansin ko na nakasarado ang bintana at pinto, kaya pala medyo madilim sa loob. Napansin din yon ni Ate Abby at siya na ang nagsabi nun kay Lola Melda. Wait lang po bubuksan ko lang po ang pinto at bintana para lumiwanag. Wag! Nagtatakang nagkatinginan kami ni Ate Abby sa pagsigaw na yon ni Lola Melda. Ang ibig ko sabihin wag mo na buksan. Masyadong maraming langaw sa labas. Baka pumasok dito sa loob. Ganun po ba? Sige po, hindi ko na lang po bubuksan. Siguro ngayon ko na dapat sabihin sa inyo ang patakaran ko sa bahay ko. Kailangan ninyo sundin ang lahat ng sasabihin ko at huwag na kayong magtanong. Para rin naman sa inyo ang mga patakaran na sasabihin ko. Una, hindi kayo pwedeng lumabas. Hindi kayo pwedeng makita ng ibang tao. Sa madaling salita, dito lang kayo sa loob ng bahay. Lalong-lalo na sa gabi. Hindi kayo maaaring lumabas. Pangalawa, kahit na anong marinig nyo sa gabi, ay huwag niyong papansinin. Huwag kayong sisilip sa labas. At kung may makikita kayong kakaiba, huwag nyo rin pansinin. At ang panghuli, ayokong magtatanong kayo ng kung ano-ano dahil wala kayong sagot na makukuha sa akin. Gawin nyo ang lahat ng sinabi ko at magiging ligtas kayo sa lugar na ito. Wait lang po, Lola. Ibig po bang sabihin ay hindi kami makakapamasyal ni Adrian? As in, dito lang po kami sa loob ng bahay sa loob ng isang buwan? Ganon na nga. Hindi kayo maaaring lumabas. Pero ang boring naman po nun. Buti po sana kung may TV kayo rito o kaya internet connection. Pero wala Anong gagawin namin dito? Hindi ba sabi ko ay huwag na kayong magtanong. Sundin nyo na lang ang sinabi ko dahil para rin yun sa inyong kapakanan. Pero bakit po? May hindi ba magandang nangyayari sa lugar na to at bawal kaming lumabas at makita ng ibang tao? Gaya na sinabi ko, Abe, huwag na kayong magtanong. Sige na. Tapusin nyo na ang pagkain nyo. Hindi na kami nagsalita pa ni Ate Abby. Nang magkatinginan kami, ay alam ko na iisa ang nasa isip namin. Nagtataka kami sa mga patakarang sinabi ni Lola Melda. Hindi ko akalain na sa loob ng isang buwan ay doon lang kami sa loob ng bahay niya. Para sa akin ay hindi ganoong bakasyon ang iniisip ko. Ang buong akala ko pa naman ay makakagala kami sa lugar na yon. Pero base sa mga sinabi ni Lola ay mukhang hindi yon mangyayari. Pagkatapos naming mag-almusal ay nagpaalam sa amin si Lola Melda. Aniya ay magtutungo siya sa taniman nito ng gulay upang kumuha ng kakainin namin mamayang pananghalian. Isinarado niya ang pinto pagkaalis niya. Humiga ako sa papag habang naglalaro ng isang offline games sa aking cellphone. Si Ate Abby naman ay hindi mapakali at panay ang lakad niya. Hindi ko magets kung bakit bawal tayong lumabas. Anong gagawin natin dito sa loob ng bahay ni Lola?
Wala namang mapaglibangan dito. Wala ring internet. Paano ko malalaman ang ginagawa ng mga friends ko? Siguro merong mamamatay tao dito na gumagala, no? Kaya hindi tayo pwedeng lumabas. Ewan ko. Sabi ko na nga hindi na dapat ako pumunta rito. Kung alam ko lang na ganito ang sitwasyon dito, hindi na sana ako sumunod kay Papa. Nagmatigas na lang sana ako. Huwag ka na magalit dyan, ate. May cellphone ka naman, di ba? Gamitin mo na yan para malibang ka. At paano naman ako malilibang sa cellphone ko, Aber, kung walang internet connection? Saka sige, gamitin mo yung cellphone mo para malobat ka agad yan. Sa tingin mo ba, makakapag-charge ka kapag nalobat yan? Ipapaalala ko lang sa'yo na walang kuryente rito. Agad akong huminto sa paglalaro nang mapagtanto ko yun. Kinabahan ako dahil kalahati na ang nabawas sa battery percentage ng cellphone ko. Hindi ako sigurado kung ilang araw na lang ang itatagal ng battery ng cellphone ko kapag palagi ko yung ginagamit. Naku, oo nga no. Pero hayaan mo, ate. Kakausapin ko si Lola Melda. Sasabihin ko sa kanya na baka pwede tayong lumabas kahit sa likod lang tayo ng bahay niya. Hindi naman siguro tayo makikita ron ng mga tao, di ba? Isa pa yan sa hindi ko maintindihan kung bakit hindi tayo pwedeng makita ng ibang tao. Walang sense yung mga patakaran niya. Tama ka dyan, ate. Saka, nagtataka rin ako kung bakit biglang nagbago ang mood ni Lola nang malaman niya na 1 buwan tayo rito, di ba? Kasalanan mo to Dapat kasi, hindi ka pumayag na sabihin ni Papa na dadalhin niya tayo rito. Masyado ka kasi pabibo kay Papa Kung sumang-ayon ka lang sana sa akin at dalawa tayong tumutol sa gusto ni Papa, baka mas nakinig siya sa atin. Hindi ko naman kasi alam na ganito ang mangyayari, ate. Sa totoo lang, okay lang sa akin na walang internet at kuryente. Akala ko makakagala tayo rito. Pero hindi pala. See? Akala mo kasi ay palagi ako nag-iinarte. Mas matanda ako sa'yo, no? Kaya mas marami akong alam kaysa sa'yo. Saka, hindi ba sinabi ko na bago tayo umalis, kinakabahan ako? Tama pala ang kutob ko. Hindi pala talaga dapat tayo tumuloy dito. Ewan ko ba kasi dun kay Papa kung bakit gustong-gusto niya makilala pa natin si Lola Melda. Nabuhay naman tayo nang hindi natin siya nakikilala, di ba? Oh, tignan mo ang nangyari ngayon sa atin. Stranded tayo rito. Ate, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Nanay ni Mama si Lola Melda, kaya walang masama kung makikilala at makakasama natin siya, di ba? Anong nanay yung sinasabi mo? Hindi naman totoong nanay ni Mama si Lola Melda. Technically, hindi natin siya kaano-ano. Nagulat kami ni Ate Abby nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Lola Melda. Namutla si Abby dahil seryoso ang muka ni Lola habang bitbit niya ang isang basket na may nakalagay na mga gulay. Lola, nandiyan na po pala kayo. Ang bilis niyo naman po. Akala ko po mamaya pa po kayo babalik. Malapit lang dito taniman ko ng mga gulay. Akala niyo ba ay magtatagal ako ron? Kaya kung ano-anong pinag-uusapan yung dalawa. Si ate lang po ang kung ano-ano po ang sinasabi. Anong ako lang? Narinig ko mga sinabi mo, Abby. Tama ka. Hindi nga ako ang totoong nanay ni Maricel. Pero kahit hindi ko siya kadugo, ay itinuring ko siya na parang nanggaling sa akin. Kung buhay lang sana nanay niyo, siya mismo magpapatunay nun. Naniniwala naman po ako sa inyo, Lola. Madalas po kayong ikwento sa amin ni Mama nung buhay pa po siya. Wala po siyang nasabing hindi maganda tungkol sa inyo. Kaya nga po nang sabihin po ni Papa na pupunta kami rito ni ate, ay pumayag po kagad ako. Si Ate Abby lang po talaga ang kung ano-anong sinasabi tungkol sa inyo Talagang nilaglag mo ako Okay. Naniniwala naman po ako mabait kayo, Lola Pero ang hindi ko talaga maintindihan ay kung bakit kailangan dito lang kami sa loob ng bahay. Nagpunta po kami rito para magbakasyon at hindi maging parang preso. Mas ligtas kasi kayo rito sa loob. Maniwala kayo.
Para rin sa inyo ang mga sinasabi ko. Sundin niyo na lang ako para walang masamang mangyari sa inyo. Eh bakit nga po bawal kaming lumabas? Ano po bang meron sa labas? Huwag na kayong magtanong. Gawin niyo na lamang ang sinasabi ko. Mas maganda po kung maiintindihan namin ng kapatid ko kung bakit bawal kami lumabas. Kaya please naman, Lola, sabihin niyo na po sa amin ang dahilan. Mas mabuting hindi nyo na lamang malaman. Mamaya na tayo mag-usap at lilinisin ko pa ang mga gulay na kinuha ko. Diretsyong naglakad si Lola Melda sa batalan habang nagkatinginan kami ni Ate Abby. Napailing na lang ang kapatid ko habang ako naman ay nag-isip ng maaaring dahilan kung bakit hindi kami pinapalabas ni Lola ng bahay niya. Sa unang 2 araw namin sa bahay ni Lola Melda, ay palagi kaming nasa loob ng bahay. Hindi namin tinangkang suwayin ang utos ni Lola Melda dahil baka magalit siya sa amin ni Ate Abby. Pero isang hapon, nang kami lang ni Ate Abby ang nasa bahay, ay napansin kong inip na talaga si ate. Panay ang lakad niya at hindi naaalis ang pagsimangot sa kanyang muka. Hanggang sa nainis na nagsalita si Ate Abby. Ay, ano ba yan? Naiinip na ako. Wala na akong ibang nakikita kundi ang 4 na sulok ng bahay na ito at ang nakakabwisit mong mukha, Adrian. Ako rin naman eh. Nabibwisit na ako sa mukha mo, ate. Palagi ka kasing nakasimangot. Sino bang hindi sisimangot? Kung para tayong preso na nakakulong dito. Hindi ko na kaya. Lalabas na talaga ako. Kailangan ko maglakad-lakad. Kailangan ko makasagap ng sariwang hangin. Hindi ka pwedeng lumabas, ate. Baka mamaya mapagalitan ka ni Lola. Wala akong pakialam. Saka saglit lang naman ako eh. Babalik agad ako bago pa bumalik si Lola Melda. Hindi ba naroon siya sa taniman niya ng gulay? For sure, matatagalan siya bago makabalik. Naku, bahala ka nga sa buhay mo, Ate Abby. Basta kapag nalaman ni Lola na lumabas ka at napagalitan ka, huwag mong sasabihin hindi kita pinigilan, ha? Whatever. Wala rin akong pakialam kahit pagalitan ako ni Lola. Diyan ka na nga. Buisit ka. Hindi ko na pinigilan pa si Ate Abby nang buksan niya ang pinto at lumabas siya ng kubo. Hindi man lang niya isinarado ang pinto. Lumapit ako ron para isarado. Pero nang isasarado ko na sana ang pinto, ay may nakita kong isang batang lalaki na may dalang saranggola na tumatakbo. Nakakaingit naman yung batang yun. Mabuti pa siya nakakapaglaro. Bakit kasi ayaw kaming palabasin ni Lola eh? Yung bata nga na yun nasa labas. Mukhang hindi naman delikado sa labas eh. Habang sinusundan ko ng tingin yung batang may dalang saranggola, ay mas tumindi ang inggit ko sa kanya. Hanggang sa naisipan kong sundan yung bata para samahan ko siyang magpalipad ng saranggola. Lumabas ako at pagkatapos kong isarado ang pinto, ay patakbo kong sinundan ang bata. Kahit mas maliit sa akin yung bata, ay napakabilis niyang tumakbo. Pumasok siya sa gubat, pero nakasunod pa rin ako sa kanya. Hanggang sa mabilis na nawala sa paningin ko ang bata. Luminga-linga pa ako sa paligid. Pero hindi ko na siya nakita. Hala, nasaan na siya nagpunta? Nasaan na yung batang yun? Grabe, ang bilis naman niyang tumakbo. Bigla siyang nawala. Napakamot ako sa likod ng aking ulo, pero hindi pa rin ako sumuko na hanapin yung bata. Hindi pa kasi ako nakapagpapalipad ng saranggola at gusto ko yung subukan. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa may narinig akong kaluskos sa kung saan. Sinundan ko ang tunog at nagulat ako sa aking nakita. Nakita ko ang batang lalaki na kinakain ng lamang loob ng isang baboy ramo. Puno ng dugo ang kamay at bibig ng bata. Para siyang gutom na gutom at sarap na sarap kahit hilaw ang kinakain niya. Hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan.
dahil sa sobrang pagkabigla. Nagulat ako nang mula sa likod ko ay may kamay na tumakip sa aking bibig. Hinila ako ng taong yun palayo. Sinubukan kong makawala pero mas malakas sa akin ang taong yun. Binalot ako ng takot. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Nang nakalayo na kami sa bata, ay saka lang ako pinakawalan ng taong humila sa akin. Sisigaw sana ako, pero pagharap ko ay nakita ko si Lola Melda. Bakas sa mukha niya ang galit. Lola, ikaw pala. Akala ko'y kung sino na eh. Umuwi na tayo at doon tayo mag-uusap. Pero Lola, yung bata po. Yung bata. Hindi ka ba talaga marunong makinig? At sabi ko, ay sa bahay na tayo mag-uusap. Nauna nang naglakad si Lola Melda at wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Napansin ko na nagmamadali ang lola ko sa paglalakad at halos hindi ko siya masabayan. Pagdating namin sa bahay ay naroon na si Ate Abby at kumakain siya ng suman. Buti naman at nakita mo siya, Lola. Salamat naman at ligtas ang kapatid ko. Adrian, hindi ba't sabi ko sa iyo ay hindi kayo pwedeng lumabas? Ganun ba kahirap ang pinapagawa ko sa inyong magkapatid? Kasi po Lola, nakita ko po yung bata na nagpapalipad po ng saranggola. Nainggit po ako sa kanya kaya sinundan ko siya eh. Kahit na, hindi ka pa rin dapat lumabas. Ganyan ba kayo pinalaki ng tatay niyo? Hindi kayo marunong sumunod sa sinasabi na mas nakatatanda sa inyo? Sorry na po Lola. Pero bakit ako lang po ang pinapagalitan nyo? Lumabas din naman po si Ate Abby ah. Hoy, huwag kang sinungaling. Hindi ako lumabas, no? Di ba, Lola? Nang dumating po kayo dito, nandito po ako. May pasalubong pa nga po kayong suman eh. Hala, ikaw ang sinungaling ate. Lola, si ate po na unang lumabas. Sumunod lang po ako sa kanya, maniwala po kayo sa akin. Sinungaling yan, sinungaling. Tama ang ate mo. Dumating ako nandito siya. At sabi niya sa akin, ay ikaw lang ang lumabas. Pinigilan ka pa araw niya, pero hindi ka nagpapigil. Matalim kong tinignan si Ate Abby. Doon ko na-realize na bago nakauwi si Lola Melda, ay nagawa ng bumalik ni ate sa bahay. Kaya inakala ni Lola na hindi siya lumabas. Hanggang sa naalala ko yung batang nakita ko sa gubat. Pero Lola, yung ano po, yung batang nakita ko po sa gubat. Bakit po siya kumakain ng baboy damo? Tapos, hilaw pa po yung kinakain niya. Ganito po ba sa lugar niyo, Lola? Kumakain po ng hilaw na karne ang mga tao. Ano ba sinasabi mo, bata ka? Wala naman ako nakitang bata sa gubat na kumakain ng baboy ramo. Ano? Paanong wala po, Lola Melda? Nasa harap lang po natin yung bata kanina, di ba? Hay nako, kung ano-ano tumatakbo sa imahinasyon mo. Iniiba mo lang ba ang usapan para mawala ang galit ko sa iyo? Hala sige, gana muna kayo at magsisibak lang ako ng kahoy sa labas. Sana naman ay ito na ang huling beses na susuwayin mo ako. Naiintindihan mo ba, ha Adrian? Opo, sorry na po ulit. Matapos yun, ay lumabas na si Lola Melda. Nang kami na lang ni Ate Abby ang nasa loob ng bahay, ay pigil na tumawa si ate na parabang nang aasar. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babalik ako bago dumating si Lola Melda. Ikaw kasi, lumabas ka pa eh. Nahuli ka niya tuloy. Ang galing mo talagang magsinungaling ate, no? Grabe ka. Ginawa ko yon para hindi ako mapagalitan. Dapat kasi ginagamit mong utak mo kahit minsan lang. Pero teka, ano yung sinabi mo kanina na may nakita kang batang kumakain ng baboy ramo? Totoo ba yon? O gawa-gawang kwento mo lang? Ate, maniwala ka. Pexman cross my heart. Totoong-totoo yun. Sinundan ko yung bata na may dalang saranggola. Pagpasok niya sa gubat, bigla siyang nawala. Tapos hinanap ko siya. Nang nakita ko ulit siya, ay kumakain na siya ng baboy ramo.
Siya pa nga mismo ang pumatay dun sa baboy damo na yun eh. Kasi puro dugo talagang kamay niya. Grabe ate, nakakatakot yung itsura niya. Kasi para siyang gutom na gutom at wala siyang pakialam kahit hilaw ang kinakain niya. Talagang nilantakan niya ate. Diyos ko, obvious naman na iniimbento mo lang yung kwento mo, no? Hindi ka panipaniwala. Sino naman kakain ng hilaw na karne, tapos bata pa? Alam mo, kung gagawa ka ng kwento, yung kapanipaniwala naman sana. Pero ate, nagsasabi ako na totoo. Hindi ako nag-iimbento lang, maniwala ka ate. Kahit nga si Lola hindi naniniwala sa'yo eh. Ako pa kaya? Bahala ka nga kung ayaw mo maniwala. Basta, nagsasabi ako na totoo. Maarting inirapan ako ni Ate Abby. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa kanyang cellphone habang ako naman ay napaisip kung totoo o hindi ba ang aking nakita. Pero sa huli, alam ko sa sarili ko na hindi yun isang imahinasyon. Alam ko sa sarili ko na totoong totoo ang nangyari. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit may batang kumakain ng hilaw na karne sa baryong yon. Kinagabihan, ginisang gulay ang inihain ni Lola Melda sa amin. Nang tikman ko yon, ay hindi ko naiwasan ang mapasimangot. Bakit naman parang hindi mo nagustuhan ang niluto ko, Adrian? Talagang may pagsimangot ka pa dyan. Kasi po, wala pong lasa yung niluto nyo eh. Kahit po yung mga niluto nyo nung mga nakaraang araw, wala rin pong lasa. Talaga po bang wala po kayong asin sa baryong to? Hindi ba sinabi kong wala? Hayaan mo na at masustansya ang pagkain kapag walang asin. Saka, kulang po sa flavor ang mga luto nyo, Lola. Sorry po pero nagsasabi lang po kami ng totoo. Mas masarap po sana itong niluto nyo kung nagisa po muna kayo ng bawang. Iba po kasi talaga kapag may nilagay pong bawang sa ginisang gulay. Huwag na kayo magreklamo, magkapatid. Magpasalamat na lang kayo dahil meron kayo kinakain. Ang iba nga dyan ay nagugutom at nakukontento na lamang sa mga pagkaing nakikita nila sa basurahan. Nagsasuggest lang naman po kami, Lola. Kung ayaw ninyo ng luto ko, ay magbukas na lamang kayo ng dilata sa mga dala niyong pagkain. Wala namang problema. Sorry po, Lola. Hindi naman po namin iniinsulto ang luto niyo eh. Nagsasabi lang po kami ni ate kung paano niyo po ito mapapasarap. Ganyan luto na ang nakasanayan ko rito. Kaya magtiis kayo. Hindi na kami nagsalita pa ni Ate Abby. Naramdaman ko noong mga oras na yon na nasaktan si Lola sa mga sinabi namin tungkol sa luto niya. Kaya kahit walang lasa ang ginisang gulay na yon, ay kumain pa rin ako at ipinakita ko kay Lola Melda na nasasarapan ako sa pagkain, kahit ang totoo ay hindi. Pagkatapos ng hapunan, ay naghugas na kami ni ate ng mga pinagkainan namin. Si Lola Melda naman ay inayos na ang aming tulugan. Nang lumabas na si Lola Melda, ay doon ko na kinausap si Ate Abby. Ate, ano kayang dahilan kung bakit walang bawang at asin sa baryong to, no? Malay ko, dito ba ako nakatira para masagot ko yung tanong mo? Ang sungit-sungit mo naman. Nagtatanong lang naman ng tao eh. Hindi ko naman sagot okay? Pero sigurado ako na may malalim na dahilan kung bakit walang bawang at asin dito. Ano palang nangyari ate nung lumabas ka? Saan ka pala nagpunta nun? Wala naman. Naglakad-lakad lang ako. Umuwi na kagad ako kasi ang sama ng tingin sa akin ng mga taong nakakita sa akin Para bang gusto nila akong saktan. Grabe, ang creepy nila, as in. Ibig sabihin, may nakakita sa'yo na ibang tao ate. Hala ka, hindi ba ang sabi ni Lola ay hindi tayo pwedeng makita ng ibang tao sa lugar na to? Wala namang ginawa sa akin yung mga tao Bukod sa tinigdan lang nila ako na masama. Siguro, hindi lang sila sanay na makakita ng ibang tao rito. Kaya masasabi ko na OA lang si Lola sa pagbabawal sa atin na lumabas. Hindi naman ako sinaktan ng mga tao ate, baka kasi
Hindi sa mga tao tayo pinag-iingat ni Lola. Eh saan naman? Sige nga, sabihin mo. Ewan ko ate Pero simula nung nakita ko yung bata na kumakain ng baboy ramo, ay nagkaroon na ako ng masamang pakiramdam sa lugar na to. Kung pwede nga lang na umalis na tayo rito ngayon Aalis na kagad tayo Sa tingin mo ba makakaalis tayo kagad? Makakaalis lang tayo rito kapag sinundula tayo ni Papa. Saka ikaw kaya ang may gustong pumunta rito, di ba? Tapos ngayon, gusto mo nang umuwi? Ewan ko sa'yo. Ate, hindi ko kasi ini-expect na ganito ang lugar na to tapos ayaw pa tayong palabasin ni Lola. Akala ko kasi ay kagaya ito ng mga probinsyang napapanood ko sa TV. Yung bang maraming batang naglalaro sa labas, tapos pwede akong sumali sa kanila, maglalaro ng tagu-taguan, ng tumbang preso. Yung maraming pwedeng puntahan, gaya ng dagat o kaya bundok. Kahit nga yung talon na sinasabi ni Papa na nasa loob ng gubat, hindi pa natin napupuntahan kasi nga bawal tayong lumabas Naputol ang pag-uusap namin ni Ate Abby nang pumasok na si Lola Melda. Hindi kasi niya pwedeng marinig ang pinag-uusapan namin ni ate dahil baka kung ano pa ang isipin niya at magalit na naman siya sa amin. Mabait naman si Lola Melda pero parang napakarami niyang hindi sinasabi sa amin ng kapatid ko. Nang sumapit na ang 9:00 ng gabi ay humiga na kami. Hindi nagtagal ay nakatulog na kami ni Ate Abby. Makalipas ang ilang oras ay nagising ako dahil kailangan kong gumamit ng banyo. Kinapa ko ang posporo sa lamesa at sinindihan ko ang lampara. Dinala ko ang lampara sa banyo at nang natapos na akong umihi ay naglakad na ako pabalik sa papag. Sandali akong natigilan nang makita kong wala si Lola Melda sa mahabang upuan kung saan siya natutulog. Hindi ko alam, pero bigla akong kinabahan ng mga sandaling yon. Ganun pa man, inisip ko na lang na baka lumabas lang siya para magpahangin. Pinatay ko na ang sindi ng lampara at bumalik na ako sa pagkakahiga. Pero nahirapan akong makatulog. Lumipas pa ang 1 oras pero hindi pa rin bumabalik si Lola Melda. Hanggang sa nagdesisyon na akong gisingin si Ate Abby. Marahan ko siyang tinapik sa braso. Ate, gising! Ate, gising! Ano ba, Adrian? Bakit ba ang hilig mong mga abala na natutulog, Kasi ate, si Lola, kanina pa siya wala Paggising ko kanina, wala na siya tapos 1 oras nang nakalipas pero wala pa rin siya. Baka nasa taniman lang ng gulay yon. Matulog ka na lang dyan. Ikaw talaga napaka-istorbo mo. Pero hindi naman siya nagpupunta sa taniman ng gulay ng ganitong oras, ate. Madaling araw na kaya. Di baka nagpapahangin? Baka hindi siya makatulog, kaya naglalakad-lakad siya. Hindi, ate. Kinakabahan kasi ako Baka kung ano na nangyari kay Lola. Hanapin kaya natin siya sa labas. Ayoko nga. Kung gusto mo, ikaw na lang. Total, ikaw naman na nakaisip. Wala ka talagang pakialam kay Lola, no? Kung ayaw mo akong samahan, ako na lang ang maghanap sa kanya. Bumaba ako sa papag at dire-diretso akong naglakad papunta sa pinto. Nang bubuksan ko na ang pinto, ay hinawakan ni Ate Abby ang braso ko. Oo na. Sasamahan na kita. Baka mamaya, kung ano pa mangyari sa'yo sa labas, paniguradong masisisi naman ako ni Papa. Natuwa ako dahil sinamahan ako ni Ate Abby sa paglabas ng bahay. Napakalamig ng hangin at sobrang tahimik ng paligid. Sinabi ng ate ko na baka nasa likod ng bahay si Lola, kaya naglakad kami papunta roon. Habang papalapit kami sa likod ng bahay, ay nakarinig kami ng malakas at mabilis na paghingal. Natatakot na nagkatinginan kami ni Ate Abby. Sumenya siya sa akin na wag akong maingay. Naging maingat ang aming pagakbang habang nakasandal kami sa dingding ng kubo. Pagsilip namin ay nakita namin sa likod ng kubo
ang isang nilalang na nakatalikod sa amin. Nakaluhod siya at para siyang may kinakain na kung ano. Dahil madilim ay hindi namin masabi kung si Lola Melda ba yun. Ang sigurado lang kami ay isa yung matandang babae na may magulong buhok na kulay puti. Lola Melda, ikaw ba yan? Mabilis na lumingon ang nilalang. Sabay kaming napasigaw ni Ate Abby nang makita namin ang nakakatakot na itsura ng nilalang. Puno ng dugo ang bibig at kamay nito. Matutulis ang kanyang mga ngipin at mabalasik ang kanyang muka. Para siyang isang halimaw na hindi namin maintindihan kung ano talaga siya. May hawak ang nilalang na patay na manok at yun ang kinakain niya. Hinawakan ni Ate Abby ang kamay ko at hinila niya ako pabalik sa loob ng kubo. Mabilis niyang isinarado ang pinto. Narinig namin ang mahaba at nakakatakot na pag-angil nang nakita naming nilalang. Napayakap kami sa isa't isa ni Ate Abby. Parehas kaming nanginginig sa sobrang takot. Ate, ano yun? Ano yung nilalang na yun? Hindi ko alam. Para siyang halimaw na demonyo na ewan. Malay ko! Naku ate, baka pumasok siya rito. Anong gagawin natin? Baka kainin din tayo ng gaya nung sa manok. Sabi ko naman kasi sa'yo may mga taong kumakain dito ng hilaw na karni. Pero, parang hindi tao yung nakita natin. May tao bang ganun ang mukha? Ate, natatakot ako. Baka makapasok siya rito. Baka kainin tayo nun. Biglang bumitaw si Ate Abby sa akin sa pagkakayakap. Hindi ako papayag na saktan niya tayo kung papasok siya rito. Kailangan nating lumaban sa kanya. Gawin natin ang lahat. Ano? Paano natin lalabanan yun, Ate Abby? Hindi ba nakita ang mga ngipin at kuko niya? Ang tutulis, parang mga kutsilyo. Nagmamadaling nagpunta si Ate Abby sa kusina. Kumuha siya ng 2 patalim at ibinigay niya sa akin ang isa. Ate, anong gagawin natin sa kutsilyong to? Siguro magluluto tayo. Ipagluluto natin yung halimaw kapag nakapasok siya rito. Ewan ko sa'yo. Siyempre, para hindi niya tayo kainin, lalabanan natin siya. Gagamitin natin ang kutsilyo na to para ipagtanggol ang sarili natin. Kung kinakailangan patayin natin siya, ay papatayin natin siya. Pero ate, masama ang pumatay, di ba? Baka makulong tayo nun. Ayoko makulong. Kahit na ikaw ang papatayin, masama pa rin ba yun? Saka huwag ka mag-alala. Kung mapapatay man natin ang halimaw na yun, ay hindi tayo makukulong. Dahil ipagtatanggol lang natin ang ating sarili. Self-defense ang tawag doon. Kaya lakasan mo ang loob mo, Adrian. Kailangan mong maging matapang. Naunang pumwesto si Ate Abby sa harapan ng pinto. Tumabi ako sa kanya. Nanginginig pa rin ako nang dahil sa sobrang takot. Kahit malamig, ay tagaktak ang pawis sa aking muka. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng yabag ng paa sa labas. Palapit yon ng palapit sa pinto. Tumigil ang yabag sa harap ng pinto, kaya maigpit kong hinawakan ng kutsilyo. Tinignan ko si Ate Abby. Hindi niya inaalis ang tingin sa pinto at nakatutok doon ang kutsilyong hawak niya. Hanggang sa bumukas ang pinto, sabay kaming napasigaw ni ate sa sobrang takot at gulat. Hoy! Ano't sumisigaw kayo dalawa? Ako ito! Sa sobrang tuwa ko na makitang ligtas si Lola Melda, ay tumakbo ko sa kanya at mahigpit ko siyang niyakap. Lola, buti na lang at buhay pa po kayo. Akala ko po kung ano na po nangyari sa inyo At bakit naman ganyan na sinasabi mong bata ka? Ano bang iniisip mo? Na mamamatay ako? Kasi po, nagising po si Adrian na wala kayo. Kaya po lumabas kami para hanapin kayo. Tapos Lola, may nakita po kaming parang halimaw sa likod ng bahay niyo. Nakakatakot po ang itsura niya. Para po siyang tao, pero sigurado po kami na hindi po siya tao.
Ano ba sinasabi mo, Abi? At hindi kita maintindihan. At bakit kayo may hawak na kutsilyo? Natatakot po kasi kami, Lola Melda. Akala namin ipapasok dito yung halimaw na yun eh. Kaya ang sabi po ni ate, kailangan daw ipagtanggol namin ang aming sarili. Ay, nako. Kayo talagang magkapatid. Kung ano-ano na lamang ang nakikita nyo. Napakalakas talaga ng imahinasyon yung dalawa. Hindi po yun imagination, Lola. Nakita po talaga namin yung halimaw. Totoo po. Kumakain pa nga po siya ng manok eh. Nagsasabi po kami ng totoo, Lola Melda. Maniwala naman po kayo sa amin. Sigurado ako, nakakagising nyo lang nang nakita nyo at sinasabi nyong halimaw. Minsan kasi, kapag bagong gising ang isang tao, ay kung ano-ano ang nakikita niya. Hala, sige na. Ang mabuti pa ay bumalik na kayo sa pagtulog. Sige na, sige na. Pero Lola Melda... Adrian, ayaw nyo naman siguro na magalit ako, hindi ba? Sundin nyo na lang ako. Sige na, matulog na kayo uli. Bagsak ang balikat na bumalik ako sa papag para humiga. Isinarado na ni Lola Melda ang pinto at ibinalik niya ang mga kutsilyo sa kusina. Nang tumabi na si Ate Abby sa akin, ay pinilit kong matulog. Pero hindi ko magawa. Nasa isip ko pa rin kasi ang itsura nung nakakatakot na halimaw na nakita namin kanina. Natakot ako na baka hanggang sa panaginip ay makita ko siya. Pagsapit ng umaga, pagkatapos naming kumain ng almusal, ay umalis si Lola Melda para pumunta sa kanyang taniman. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataon ni Ate Abby na mag-usap ng kaming dalawa lang. Ate, sa tingin mo ba, ay imagination lang natin yung nakita nating halimaw kagabi? Ano ka ba, Adrian? Imposibleng imagination lang natin yun. Dalawa tayo nakakita eh. Pero kung ako, o kaya ay ikaw lang ang nakakita, posibleng imagination lang yun. Alam mo, nagtataka na talaga ako kay Lola. Parang palagi niya sinasabing hindi totoo mga kakaibang bagay na nakikita natin sa lugar na ito. Kaya nga ate, parang may mga hindi talaga sinasabi sa atin si Lola. Ano kaya yun? Doon pa lang sa walang bawang at asin sa lugar na ito ay nakapagtataka na talaga. Sana naman ay sunduin na tayo rito ni Papa. Pakiramdam ko, hindi na tayo ligtas dito. Bakit pa kasi tayo dinala dito ni Papa eh? Hindi niya siguro alam ang mga kakaibang nangyayari rito. Kasi kung alam niya lang malamang, hindi niya tayo dadalhin dito. Matapos namin mag-usap ni Ate Abby, ay nagpaalam siya sa akin na maliligo siya. Ako naman ay kinuha ko ang aking cellphone na malapit ng malobat. Ilang araw na kasi kami roon at dahil sa walang kuryente ay hindi kami makapag-charge ng mga gadget namin. Habang naglalaro ako ng game sa cellphone ay lumabas na si Ate Abby sa banyo. Sakto na may kumatok sa pinto. Ang akala ko ay si Lola Melda na yon, kaya nagmamadali kong binuksan ang pinto. Pero nagulat ako nang isang matandang lalaki ang nasa labas. Agad siyang ngumiti ng napakalaki. Kahit nakangiti siya, ay may takot akong naramdaman sa kanya. Matangkad ang matandang yon, at kahit may edad, ay masasabi ko na matikas pa rin ang tindig niya. Lumapit si Ate Abby sa akin at maging siya ay nagulat sa matandang lalaki. Mawalang galang na po. Sino po kayo? Ano pong kailangan nyo? Nandito ba si Melda? Kailangan kasi namin mag-usap. Wala po siya eh. Nandun po siya sa taniman niya ng mga gulay. Pwede niyo pong doon na lang puntahan si Lola. Lola? Ibig sabihin apo kayo ni Melda? Opo. Apo niya kayo. Pero iba ang amoy ng dugo niyo. Sabihin niyo nga, hindi niyo kadugo si Melda, tama ba? Nakakaamoy po kayo ng dugo? Oo, lalo na sa mga taong kagaya niyo.
Ang babata niyo pa. Ilang taon na kayo? 10 taon na po ako. Ito pong ate ko, 17 na po. Sariwan-sariwa. Hindi ko akalain na totoo ang sinabi sa akin ng isang bata na may mga bisitang tao si Melda. Mas lalong tumindi ang takot ko nang dahil sa paraan ng pagtingin ng matandang yun sa amin. Para siyang nakatingin sa isang napakasarap na pagkain. Bagyapan ng laki ang kanyang mga mata. Alam ko na parehas kami ng nararamdaman ni Ate Abby dahil iniharang niya ang sarili niya sa unahan ko na para bang pinoprotektahan niya ako. Hindi po ba sinabi ko nang wala po rito si Lola? Nandun po siya sa taniman ng gulay. Kung importante po ang dahilan kung bakit niyo po siya gustong makausap, puntahan niyo na lang po siya roon. Magsasalita pa sana ang matandang lalaki nang biglang dumating si Lola Melda. Malalaki ang mga akbang na lumapit siya sa amin at bahagya niyang itinulak ang matandang lalaki. Lumayan mo, mga apo ko, Alberto! Alam ko, nasa utak mo! Bakit naman hindi mo sinabi? Nabibisita ka mga tao. Mabuti na lang at may nakapagsabi sa akin. At sino namang makatigdila ang nagsabi sa iyo? Yung batang nakita ng apo mong lalaki sa gubat. Siyang nagsabi sa akin. Batang-bata pa mga apo mo, Melda. Bakit hindi mo sila ibahagi sa akin? Nakakasawa ng mga hayop sa gubat. Matagal-tagal na rin. Simula nung huling beses na... Tama na, Alberto. Hindi mo sila pwede galawin dahil sila ay aking mga apo. Nandito sila para makasama ko kaya wag mong gawing hindi maganda ang pananatili nila rito. Sige na, makakaalis ka na. Masyado kang madamot, Melda. Pakiramdam ko tuloy ay hindi ka nakabilang sa amin. Ikaw ang parang hindi kabilang sa amin dahil masyado kang hayok. Subukan mo lang na may gawing hindi maganda dahil ako makakalaban mo. Umalis ka na, Alberto! At huwag ka na babalik dito. Hindi ko may papangakong hindi na ako babalik, Melda. Hindi ko may papangako. Nakakatakot nang umisi ang matandang lalaki na tinawag ni Lola sa pangalang Alberto. Sinulyapan pa niya kami ni Ate Abby bago siya tuluyang naglakad palayo. Nang wala na si Alberto, ay pumasok na si Lola Melda at agad niyang isinarado ang pinto. Ramdam na ramdam ko ang labis na tensyon niya dahil habol niya ang kanyang paghinga. Bakit niyo pinagbuksan ang pinto si Alberto? Bakit? Naku, sorry po Lola. Akala ko po kasi kayo po yun eh. Kumatok lang po kasi siya at hindi po nagsalita. Lola, bakit parang takot na takot po kayo? Sino po ba ang Alberto na yon? Hindi niyo na kailangan malaman pa. Huwag na kayo magtanong. Basta, huwag kayo lalabas ng bahay ko kahit anong mangyari. Nagkakaintindihan ba tayo? Lola, sa tingin ko po, kailangan niyo na po sabihin sa amin kung ano ba talaga nangyayari. Pasensya na po. Pero ramdam po namin ni Adrian na may itinatago po kayo sa amin. Hindi po biro ang mga sinabi ni Alberto. Anong ibig niya sabihin na bakit hindi mo kami ibahagi sa kanya? Lola, maaari pong bata pa kami, pero marunong na kami makaintindi. Kaya please lang po, sabihin niyo na po ang dapat naming malaman. Wow ate, ang galing mo ah. Para kang artista. Para kang si Maricel Soriano ah. Pwede ba, Adrian? Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, ha? Seryoso ako ngayon. Tama ka. Tama ka, Abby. Oras na nga siguro para malaman niyo ang katotohanan. Total, alam na ni Alberto na nandito kayo. Kaya wala nang dahilan pa para maglihim ako. Mas makabubuti kung sa akin nyo na malalaman ang lahat kesa sa iba. Itong baryo ito ng mga aswang.
Lahat ng taong nakatira rito ay mga aswang. Kaya wala ritong bawang at asin. Ay dahil takot sa mga yon ang aswang. Lola, ang sabi ko ay ang totoo ang sabihin nyo. Bakit kayo gumagawa ng kwentong hindi naman totoo? Ang katotohanan ang gusto nyo, hindi ba? Sinasabi ko na kung ano ang totoo. Kaya ako natakot nang malaman kong isang buwan kayo mananatili rito. Ay dahil alam kong mahihirapan akong itago kayo sa mga aswang na kagaya ni Alberto. Si Alberto ay isang aswang na hayok sa laman at dugo ng tao. Hindi siya nakukontento sa mga ligaw na hayop sa gubat. Kaya mapangalib siya sa mga taong kagaya nyo. Ang sabi niyo po ay aswang ang lahat ng nakatira rito. Pero bakit po kayo nandito? Yun ay dahil isa rin akong aswang. Kinalabutan ako sa sinabing yun ni Lola Melda. Nagtayuan ang lahat ng mga balahibo ko sa katawan. Hanggang sa napayakap ako kay Ate Abby. Sabay kaming napaatras nang dahil sa takot. Kung totoo po mga aswang, at isa kayong aswang, Lola Melda, ang ibig sabihin po ay papatayin at kakainin mo kami. Hindi ko yan gagawin sa inyo. Dahil mga apo ko kayo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Bakit ako maniniwala sa inyo? Eh hindi mo naman kami kadugo. Hindi mo totoong anak si Mama. Sinagot ko na ang bagay na yan dati pa, Abi. Kahit hindi ko kadugo ang nanay ninyo, ay totoong anak ang turing ko sa kanya. Kaya hindi ko kayang saktan ang mga anak niya. Isipin nyo nga, kung masama akong aswang at kumakain ako ng tao, sa tingin nyo ba ay mabubuhay na matagal ang nanay nyo? Hindi ba dapat nung nakita ko siya sa gubat, ay pinatay at kinain ko na siya? Oo, isa akong aswang, pero hindi ako pumapatay ng tao, gaya ni Alberto. Hindi muna nagsalita si Ate Abby. Habang ako naman ay nakatingin lang kay Lola Melda. Parang nadurog ang puso ko nang magsimulang lumuwa si Lola Melda. Maniwala kayo sa akin, mga apo. Hindi ko kayo kayang saktan. Mahal na mahal ko kayo. Dahil sa tuwing nakikita ko kayong dalawa, ay parang buhay na buhay pa rin ang inyong ina. Naramdaman ko ang sinseridad sa lahat ng sinabi ni Lola Melda. Lumapit ako sa kanya at walang takot ko siyang niyakap. Naniniwala po ako sa inyo, Lola. Kasi matagal na po kami rito ni Ate. Kung masama po kayong aswang, ay dapat dati pa kayo may ginawang hindi maganda sa amin. Sorry po kung nagduda po ako sa inyo. Natatakot lang po kasi ako eh. Naiintindihan ko kayo. Hindi ako galit sa inyo. Pero paano po si Alberto? Paano po kung bumalik siya rito? Huwag kang mag-alala. Dahil gagawin ko ang lahat, kahit ialay ko pa ang sarili kong buhay, para lang maprotektahan kayong dalawa magkapatid. Nung inampun ko ang nanay nyo, ay ginawa ko ang lahat para protektahan siya mula kay Alberto. Kung nagawa ko noon, ay sigurado ko na magagawa ko ulit yun ngayon. At sa pagkakataong ito, kayo naman ang aking proprotektahan. Masumigpit ang pagkakayakap ko kay Lola Melda. Sa ganung paraan, ay ipinaramdam ko sa kanya ang aking pasasalamat at pagmamahal. Dahil sa pagsasabi ni Lola sa amin ng totoo, ay doon ko naintindihan kung bakit ayaw niya kaming palabasin ng bahay at kung bakit marami siyang hindi sinasabi sa amin. Kahit bata pa ako, ay nauunawaan ko na mahirap para kay Lola Melda na aminin na isa siyang aswang dahil baka katakutan namin siya. Pero dahil sa napakabait niya at lalo na sa pag-aalaga niya noon kay Mama, ay mabilis naming natanggap ni Ate Abby kung sino at ano
ang aming lola. Kinagabihan ay hindi kami naging kampante. Ayon kay Lola Melda, ay kailangan niyang magbantay dahil baka biglang dumating si Alberto. Hindi namin hinayaan na magbantay ng mag-isa si Lola, kaya hindi na rin kami natulog ni Ate Abby. Bukas umaga ay aalis na kayo rito. Ihahatid ko kayo doon sa bayan para makasiguro ako magiging ligtas kayo. Kaya niyo ba maglakad ng mahigit 2 oras? Kakayanin po namin. Pero kayo po, baka po hindi niyo po kayanin dahil matanda na po kayo. Malakas pa ako. Kaya wag akong isipin niyo. Pasensya na kayong dalawa kung napunta kayo sa ganitong sitwasyon. Kung hindi lang sana nalaman ni Alberto na nandito kayo, ay hindi kayo natatakot ngayon. Sorry po, Lola Melda. Ako po kasi ang dahilan kung bakit nalaman po ni Alberto na nandito po kami ni ate. Kung hindi po sana ako lumabas, ay hindi po ako makikita ng bata na nasa gubat. Wala na tayong magagawa pa roon para baguhin ang nakaraan. Ang kailangan na lang natin gawin ay labanan si Alberto kung kinakailangan. Isa pa, may kasalanan din ako sa inyo. Kung noon pa lamang ay sinabi ko na sa inyo ang totoo, ay mas maiintindihan nyo kung bakit hindi ko kayo pinapayagan na lumabas. May tanong pala ako sa inyo. Hindi ba kayo natatakot sa akin ngayong alam nyo na ako'y isang aswang? Ako po, Lola Melda, hindi po. Kasi alam ko pong mabait kayo. Ang astig nga po kasi may lola kaming aswang pero hindi po pumapatay ng tao. To be honest, Lola, nung unay natakot po ako. Akala ko po kasi, ay, gaya kayo ng mga aswang na napapanood ko po sa TV. Akala ko po, kumakain po kayo ng tao. Mga apo, hindi lahat ng aswang ay masasama. Merong kagaya ko na kontento na sa pagkain lamang ng mga ligaw na hayop. Marami kami, pero mas marami pa rin ang masasamang kagaya ni Alberto. Ang mga kagaya niyang aswang ang perwisyo sa mga taong kagaya ninyo. Ako rin pala, Lola, may tatanong po ako sa inyo. Ikaw po ba yung aswang na nakita namin ni ate sa likod ng bahay noong nakaraang gabi? Oo, ako nga iyon. Pasensya na kayo kung natakot kayo sa akin. Sa gitna ng pag-uusap namin, ay narinig namin ang boses ni Alberto sa labas. Napasiksik kami ni Ate Abby sa isang sulok dahil sa labis na takot. Melda! Melda! Ilabas mo ang mga apo mo! Ibigay mo sila sa akin! Nag-usap na tayo kanina. Hindi mo sila pwede saktan, Alberto. Hindi ko sila ibibigay sa'yo. Hindi mo naman sila kadugo. Kaya bakit ganyan ang pagmamalasakit mo sa kanila? Hindi ko na kaya ang uhaw at gutom na nararamdaman ko. Kailangan ko nang kumain ng tao ngayon! Huwag ang mga apo ko pagdiskatahan mo. Umalis ka na, Alberto, dahil hindi ka magtatagumpay sa gusto mo mangyari. Biglang tumahimik sa labas. Nakiramdam ako, pero hindi ko na naramdaman ang presensya ni Alberto. Lola, umalis na po ba siya? Wala na po ba si Alberto? Hindi pa. Nararamdaman ko nasa labas pa rin siya, apo. Hindi talaga titigil ang hayop na yan hanggat hindi niya kayo nakukuha. Ano po ang gagawin natin, Lola Melda? Kinuha ni Lola Melda ang 2 kutsilyo sa kusina at ibinigay niya yun sa amin ni Ate Abby. Heto, gamitin niyo yan kung kinakailangan. Huwag kayong matakot at magdalawang isip. Nasaktan si Alberto. Dahil kung hindi niyo siya sasaktan, ay kayo at sasaktan niya. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil nandito ako, mga apo. Poprotektahan ko kayo. Hindi ako papayag na may magyaring masama sa inyong magkapatid.
Takot na takot akong hinawakan ng kutsilyo. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng mga kaluskos sa labas na para bang may tumatakbo ng paikot sa kubo. Pinilit kong maging matapang dahil alam ko na walang magandang mangyayari kung patuloy lang akong matatakot. Nagulat kaming lahat nang biglang nagiba ang pinto. Napasigaw kami ni Ate Abby nang pumasok mula roon si Alberto na may nakakatakot na ngisi. Sa isang kisap mata ay nagbago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging tao ay naging aswang siya. Nakakatakot ang itsura niya. Naglalaway siya na para bang isa siyang gutom na mabangis, na hayop. Ngunit mas lalo kaming nagulat ni ate nang si Lola naman ang naging aswang. Tumayo siya sa harapan namin ni Ate Abby para hindi makalapit sa amin ang aswang na si Alberto. Subukan mo gumakbang ng isa pa at sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Parehas tayong aswang, kaya hindi na dapat umabot pa sa ganun. Tigilan mo na ang pagpoprotekta mo sa mga taong yan, lalo na't hindi mo naman sila kadugo. Kahit na hindi ko sila kadugo, ay mga apo ko pa rin sila. Alam mo kakayahan ko, Alberto. Kaya kung gusto mo pang sikatan ka ng araw bukas, ay umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang mga apo mo. Sinunggaban ni Alberto si Lola Melda. Sinalubong naman ito ni Lola at kinalmot niya si Alberto sa dibdib. Sandaling napaatras si Alberto pero agad din yung umatake. Tatakbo sana si Alberto papunta sa amin ni Ate Abby pero mabilis siyang hinawakan ni Lola sa balikat at hinila pabalik. Nanlaki ang mga mata ko nang walang kahirap-hirap na binalibag ni Lola si Alberto. Sinunggaban yun ni Lola Melda at kinagat sa leeg. Nang lumingon si Lola sa amin ay napasinghap kami dahil hindi kami sanay na makita siya na nasaan yung aswang. Hindi na makakabago nito si Alberto. Kunin niyo ang importante niyong mga gamit at aalis na kayo rito. Nagmamadaling kinuha ni Ate Abby ang wallet niya. Dinala rin namin ang aming mga cellphone. Bumalik na si Lola Melda sa pagiging tao at nagmamadali kaming lumabas ng bahay. Iniwanan namin si Alberto na halos hindi na makagalaw. Kailangan natin bilisan. Kailangan nyo na makaalis sa baryong ito sa lalo madaling panahon. Hindi po kaya masundan po tayo ni Alberto, Lola Melda? Sa tindi ng pinsala niya, ay hindi na yung makakasunod. Kaya wag mo na siyang alalahanin. Pero Lola Melda, ang galing niyo po palang makipaglaban. Biruin niyo po, kahit mas malaki po sa inyo si Alberto, ay nabalibag niyo po siya. Dahil kapag nasaan yung aswang ako, ay mas malakas ako. Huwag na tayo magkwentuhan. Bilisan na natin. Mula sa mabilis na paglalakad, ay tumakbo na kaming tatlo. Nasa unahan namin si Lola Melda at nakasunod kami ni Ate Abby sa kanya. Hindi pa rin nawala ang takot ko. Panay ang lingon ko sa likuran namin upang masiguro ko na hindi na nakasunod doon si Alberto. Dahil sa ginawang pakikipaglaban ni Lola Melda kay Alberto, ay naipakita niya sa amin na talagang mahal na mahal niya kami at napatunayan din ni Lola na hindi lahat ng aswang ay masama. Hindi nagtagal ay nakalabas na kami sa mismong baryo pero kailangan pa naming tahakin ang napakahabang kalsada para makarating kami sa mismong bayan. Bilog ang buwan ng gabing yun, kaya kahit paano ay naaaninag namin ang aming dinadaanan. Makalipas ang ilang minuto, ay napansin ni Lola Melda na pagod na kami ni Ate Abby. Doon na niya sinabi na maaari na kaming maglakad na lamang dahil mukhang hindi na kami masusundan ni Alberto. Lola, salamat po kasi iniligtas niyo po kami kay Alberto.
Hindi nyo kailangan magpasalamat sa akin. Dahil ginawa ko lang ang gagawin ng isang lola kapag nasa panganib ang kanyang mga apo. Wala akong ibang gustong mangyari ngayon, kundi ang ligtas kayong makauwi sa inyong bahay sa Maynila. Kapag po ba naihatid niyo na po kami sa bayan, ay babalik pa po kayo sa baryo niyo? Oo, pero wag kayo mag-alala sa akin. Dahil sigurado ko na hindi ako gagambalain ni Alberto kapag nalaman niya na wala na kayo sa bahay ko. Kayo lang naman ang gusto nung makuha, kaya siya nanggugulo. Ano po kaya? Kung sumama na lang po kayo sa amin, doon na lang po kayo tumira sa amin, Lola. Gustuhin ko man ay hindi maaari. Dahil ako ay isang aswang. May mga gabi na hindi ko kayang pigilan ang aking pagiging aswang dahil kailangan kong kumain ng sariwang karne ng hayop. Sigurado ko na kapag nalaman nyo ng mga tao sa inyong lugar, ay magiging malaking problema yon, hindi lang sa akin, kundi lalong-lalo na sa inyo. Biglang tumigil sa paglalakad si Lola Melda. Luminga siya sa paligid na para bang may nakikita siya na hindi namin nakikita ni Ate Abby. Lola, bakit po kayo minto? Si Alberto. Nararamdaman ko siya. Nasundan niya tayo. Mabilis kaming nagtago ni Ate sa likod ni Lola nang biglang lumitaw sa aming unahan si Alberto na nasa anyong aswang. Kahit sugatan na siya, ay parang hindi man lang siya nakakaramdam ng panghihina. Agad namang nag-anyong aswang ulit si Lola Melda at inihanda niya ang kanyang sarili sa muling pakikipaglaban kay Alberto. Sa tingin mo ba, Melda, ay hahayaan ko na makaalis sa mga apo mo? Sila ang magiging hapunan ko ngayong gabi. Gutom na ako. Kaya ibigay mo na sila sa akin para matapos na tayo rito. Nakakapagsisi na hindi pa kita tinuluyan kaninang animal ka. Ito ang tandaan mo. Kailangan mo muna dumaan sa ibabaw ng aking bangkay bago mo makuha ang aking mga apo. Kung ganon, ay ikaw muna ang papatayin ko para mawala na ang sagabal sa gusto kong mangyari. Sumugod ang aswang na si Alberto kay Lola Melda. Muli itong sinalubong ni Lola, pero nang malapit na sila sa isa't isa, ay bigla na lamang nawala si Alberto. Nagulat na lang kami nang sumulpot si Alberto sa likod ni Lola Melda at bumaon sa likod ni Lola ang matutulis nitong mga kuko. Mabilis na humarap si Lola Melda, pero sinalubong siya ng pagkagat ni Alberto sa balikat. Malakas na napasigaw si Lola Melda nang dahil sa labis na sakit. Umiiyak na kami noon ni Ate Abby dahil sa pag-aalala para sa aming lola. Kahit may hawak kaming kutsilyo, ay wala kaming lakas ng loob na labanan si Alberto dahil sa nakakatakot niyang anyo. Sinuntok ni Alberto sa sikmura si Lola Melda. Nangihinang napaluhod sa lupa si Lola. Lola! Lola Melda! Tumakas na kayo. Sige na. Iwanan niyo na ako rito. Iligtas niyo mga buhay ninyo. Biglang niyakap ni Lola Melda si Alberto at kinagat niya yun sa leeg. Nagpumigla si Alberto, pero hindi yun pinakawalan ni Lola Melda. Umalis na kayo habang kaya ko pang pigilan ang hayop na ito. Sige na mga apo. Umalis na kayo. Pero Lola, hindi ka po namin pwedeng iwanan. Huwag niyo akong intindihin. Kaya ko ang sarili ko. Bilisan niyo na. Umalis na kayo. Adrian, tara na. Sundin na lang natin ang sinasabi ni Lola. Labag man sa aking kagustuhan na iwanan si Lola Melda sa ganung sitwasyon, ay wala na akong nagawa kundi ang sumama kay Ate Abby sa pagtakbo palayo. Nalagpasan namin sina Lola Melda at Alberto na nagpapambuno. Ate, si Lola, baka anong mangyari sa kanya?
Wala na tayong magagawa para tulungan siya. Kailangan nating iligtas ang ating mga sarili. Hindi ko napigilang lumingon at nanlaki ang mga mata ko nang makita kong binuhat ni Alberto si Lola Melda at ibinalibag sa gitna ng kalsada. Padapang bumagsak si Lola at hindi na siya gumalaw. Ngumisi si Alberto at mabilis siyang sumugod papunta sa amin. Ate! Si Alberto! Nagulantang si Ate Abby nang makita niyang palapit sa amin si Alberto. Ang buong akala ko ay tatakbo siya, pero iniharang niya ang kanyang sarili. Matapang niyang itinutok sa aswang ang hawak niyang kutsilyo. Huminto ang aswang ng ilan dipa ang layo sa amin at nakakaloko siyang tumawa. Nagmala ka pala sa yun, Lola. Parehas kayong matapang, Ining. Pero kung inaakala mo na matatakot ako sa kutsilyo mo, ay nagkakamali ka. Huwag na huwag mong sasaktan ang kapatid ko. Huwag mo na subukan dahil hindi ka magtatagumpay. Kung gusto mo makakain ng tao, ay ako na lang ang kunin mo. Hayaan mo na lang na makaalis ang kapatid ko. Hindi ikaw ang magdidesisyon kung sino ang kakainin ko sa inyong dalawa. Gusto ko kayong gawing hapunan ngayong gabi, kaya walang makakaligtas ni isa sa inyo. Mas lalo akong naluha dahil sa mga sinabi ni Ate Abby. Hindi ko kasi inasahan na kaya niyang isakripisyo ang sarili niyang buhay kahit palagi ko siyang inaasar at inaaway. Maya-maya pa ay biglang sumugod si Alberto sa amin. Napasigaw ako. Hinila ko si Ate Abby palayo pero ayaw niyang umalis sa kanyang kinatatayuan. Desidido na talaga siyang harapin ang aswang na si Alberto. Inakala ko nakatapusan na namin ni Ate Abby pero bigla kaming nakarinig ng magkakasunod na busina ng sasakyan sa likuran namin. Paglingon namin ay nakita namin ang sasakyan ni Papa na paparating. Dahil sa walang tigil na pagbusina ni Papa ay nakuha ko kagad ang ibig niyang sabihin. Hinila ko si ate papunta sa tabi ng kalsada. Kitang-kita ko ang malakas na pagbangga ng kotse kay Alberto. Sa lakas ng pagkakabangga sa kanya ay lumipad siya at bumagsak sa tabi ng kalsada kung saan ang gilid ay bangin. Pero hindi pa rin namatay si Alberto. Tumayo pa rin siya at bakas ang labis na galit sa mukha niya. Muli namang pinaandar ni Papa ang kotse at binangga nito sa pangalawang pagkakataon si Alberto na naging dahilan para mahulog siya ng tuluyan sa malalim na bangin. Nang bumaba si Papa sa kotse ay masaya kaming lumapit ni ate sa kanya. Maigpit namin siyang niyakap. Papa! Buti na lang at dumating ka. Akala namin mamamatay na kami ni ate. Mabuti na lang at sinunod ko ang aking kutob. Mangyaring kahapon pa kasi ako kinakabahan. Kaya naisipan kong puntahan na kayo sa bahay ng lola nyo. Hindi ko naman akalain na ganito ang sasalubong sa akin dito. Sino ba ang lalaking yun? At bakit ganun ang itsura niya? Papa, aswang po siya. Ang totoo po niyan ay tumakas po kami sa kanya kasama po si Lola Melda. Teka, si Lola, kailangan po natin siya madala sa ospital. Nagmamadali naming nilapitan si Lola Melda na nasa anyong tao na. Ngumiti siya sa amin sa kabila ng mga sugat niya. Dexter, salamat naman at dumating ka. Ilayo mo na mga anak mo rito at huwag na kayong babalik dito kahit kailan. Kailangan po namin kayo madala sa ospital para magamot po mga sugat ninyo. Binuhat ni Papa si Lola. Inilagay niya si Lola sa backseat at sinamahan ko siya roon. Si Ate Abby naman ay sa unahan umupo. Nang umandar na ang sasakyan, ay doon ko nasabi sa akin sarili na ligtas na kami mula kay Alberto. Tinignan ko si Lola Melda at ngumiti ako sa kanya.
Lola Melda, maraming salamat po. Mahal na mahal po kita. Lola, wag na po kayong mag-alala. Kasi, ligtas na po tayo. Nahihirapang ngumiti si Lola Melda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinandal niya ang ulo niya sa balikat ko. Nang gabing yun, napatunayan ko na kahit hindi namin kadugo si Lola Melda, ay handa pa rin siyang isakripisyo ang sarili niyang buhay para sa amin ng ate ko. Nang nadala na namin si Lola Melda sa malapit na ospital, ay doon na namin ipinaliwanag kay Papa ang lahat. Wala kaming inilihim sa kanya, kahit pa ang pagiging aswang ni Lola Melda. Nung una, ay halatang hindi niya matanggap ang mga sinabi namin. Pero nang si Lola Melda na mismo ang nagpaliwanag kay Papa, ay doon na siya naniwala. Tinanggap naman ni Papa si Lola Melda dahil alam niya kung gaano ito kabait at kabuti. Nang nakalabas na si Lola Melda sa ospital, ay bumalik siya sa kanyang baryo, habang kami naman ay nagbalik na sa Maynila. Paminsan-minsan ay dumadalaw siya sa amin sa Maynila, at nalaman namin na namatay pala si Alberto sa pagkakahulog nito sa malalim na bangin. Ang pangyayaring yon sa aming buhay ang naging daan para magkaayos kami ng tuluyan ng aking ate Abby. Napagtanto namin na sa uli ay kami pa rin ang magtutulungan. Doon ko naunawaan na kami lang ni ate Abby ang tunay na magkakampi. At yun ang aral na hindi ko makakalimutan magpakailanman.